Yo, what's up mga pangit? Welcome back to my challenge. Ano bang topic natin for today? Siyempre, ano pa ba? Ang mag-init na topic natin na doble plaka. So guys, sa mga nakikita ko sa Facebook, marami nagsisilabasan sa social media, which is pinahinto na daw ang doble plaka. Ngayon guys, ang topic natin is yung doble plaka. Lilinawin ko lang po, is yung doble plaka. So guys, may inibitahan akong isang tao for today, kung saan mapapahayag niya kung ano ba nangyari sa Senate. Alam nyo ba kung sino siya? Siya lang naman ang chairman ng Solid Manila Riders Club at presidente ng I Am Rider of Manila. Siya ang representative when it comes to motorcycle issue sa Senate. So siya ay nagsasalita at nagpapahayag ng damdamin sa publiko ng mga gumagamit ng motorsiklo. So guys, ano pang hinihintay nyo? Hindi ko napapatagalin. Please all welcome Mr. Romeo Maglungsod! So guys, nakita nyo naman kung gaano kagwapo yung ating bisita for today, no? So guys, gusto ko lang kayo i-update at i-correct dun sa mga lumalabas sa social media. Nakikita ko mali yung napopost na example pinahinto na daw yung doble plaka, marami nag-comment, marami nag-yes sa wakas, nanalo ganyan-ganyan. So guys, i-correct ko lang kayo dahil may mali kayong info na nakukuha. Start na tayo? Start na tayo! Gusto mo na magtanong So balitaan ko muna kayo sa nangyari kaninang umaga, alas 9 in punto, kung saan pinatawag tayo sa pamamagitan ng sulat ng opisina ni Senator J.B. Ejercito tungkol sa pre-consultative meeting for an implementing rules and regulation na RA 11235. So, yun ang ibig sabihin nun, yung Motorcycle Crime Prevention Act, o mas kilala siya ngayon as mas maingay sa doble plaka bill. So chairman, baka pwede naman payagan natin yung mga kapwa natin ka motorsiklo. Ano ba nangyari kanina? Yun, kumain lang kami ron. Then Gago! siyempre, ano bang gagawin ito? Una, mag-aalmusal ka, kakape ka. Pero na serious note is, andun ay pinahayag kung saan ang ating butihing senador, Senator J.B. Ejercito, ay naglatag ng isang pagpupulong para pag-usapan kung ano ba yung mga hinaing ng mga riding community, particular sa safety, then penalty, discrimination. So, doon umikot yung diskusyon yung meeting din. So, pinag-usapan doon kung ano yung pwedeng maging remedyo. Kasi, andyan na, batas na yan. Wala na tayong magagawa. Ang magagawa na lang dyan is i-implementa yan through an IRR. So, dun kasi kanina, nakita ko yung live check. Nagsasalita yung, I don't think kung LTO something chairman o si Asek Galbante. Si Asek Galbante, kung saan napahayag niya pa ng tama yung regarding sa sobrang tagal daw ng plaka. So, bigyan natin ng magandang report o pahayag yung mga riding community natin kung saan pahayag po nung salita niya kung ano ba yung sinabi niya doon na malinaw at klaro po para maitama yung pagkakaintindi nila ang plaka matagal inilalabas. Hindi ako makakapagpahinga. Matagal inilalabas. Ang tanggapan naman ng Land Transportation Office sa pangunguna ni Asek Galbante ay napakaganda naman ang kanyang mga sinabi, which is ang plaka kaya tumatagal, partikular sa motorsiklo, dahil din minsan sa mga motorcycle dealers. So, parang meron silang ginagawang kota-kota basis na bago i-refer sa opisina ng LTO, dun pa lang mailalatag. Kaya ang LTO, sa ngayon daw, ang ginagawa nila, nilalaanan na nila ng plaka kung ilang unit meron ng isang dealer. Hindi mo pa binibili, may plaka na yun. May plaka na, wow. Yun yung bagong sistema na gagawin nila dahil naitulak na nga itong bill na to, naging batas na. So, wala nang hindrance para pigilan pa ang pagpuproduce ng plaka. Which is meron na tayo, nakabili na sila ng instrumento, ng equipment, ng tools. Ang kailangan na lang is yung raw material o yung plate mismo na gagamitin. So, sa plaka check, ibig sabihin yung doble plaka tuloy pa rin. By law, it's inevitable na hindi siya gawin kasi bawal 'yon unang-una. Batas na 'yon at huwag kayong maniniwala na hindi na siya gagawin.
kumbaga, doon sa consultative meeting na yon, doon pa lang nila inaral, which is mali. Dapat, bago pa lang yun umabot sa ganung batas, inaral na lahat yun. So, makikita mo ngayon yung pambabraso o yung incompetence ng committee na yon kung bakit umabot sa ganun at nasilipan sila ngayon ng butas. Diba? So, yun ang naging problema ron. Then, ngayon, remedy dito ngayon ginagawa nila, kumbaga, hilot, hugas kamay. Hindi naman sa, kung meron ako kinabibilib dito sa issue na to ngayon is, nagawa na ngayon ng community na isang malaking puwersa. So, nagsama-sama lahat from big bike to small bike. Talagang ano na sila, full force na talagang kinokontra na gustong maibasura pa uli. Sana, ang bill na ito, o na ang batas na ito, pero napakalabo na. Dahil once na naging batas yan at pinirmahan ng presidente, meron nakalagay doon na meron siyang proteksyon na 1 taon bago mo siya pwedeng i-repeal. So, pwede mo siyang i-amend. So, yun naman na ipangako ng isang butihing senador na si Senator J.B. Ejercito na bago siya mawala, dahil sa sobrang galit nga natin, dahil isa sa pumirma ayaw na natin siya iboto ang naging remedy niya is magpapile siya ng amendments doon sa mga provision na kinokontra natin, kagaya ng doble plaka, yung penalty, at yung discrimination sa ating mga nagmumotorsiklo. Sa bagay sa penalty ba, Chairman, yung regarding sa penalty na 50,000 kapag nahuli ka na walang doble plaka yung registration, anong masasabi mo doon if ever na ganun yung kataas yung babayaran mo? Doon sa penalty is malaking katarantaduhan yun at isang malaking kagaguhan yun. Unang-una, ang motorsiklo nagkakahalaga lang ng may 20,000, 25,000, 30,000, 35,000. Kung ikukumpara mo sa 50,000 hanggang 100,000 na penalty, pagka nahuli ka na hindi paglabag dun sa batas na yon, which is nakakalula at hindi posible dahil saan ka nakakita na mas mahal pa yung yung penalty dun sa motorsiklo, samantalang hindi naman yun. Sa plaka lang yun yung pagkawala lang ng plaka sa harap. Pwera pa yung sa likod, pareha sila na 50,000 to 100,000. Ang nagiging palusot lang ng LTO is meron pa naman daw adjudication yun. Which is yun nga yung pinipigilan natin na magkaroon ng pang-aabala. Why we make suffer yung komunidad samantalang pwede namang gawa ng ibang solusyon. Pagka nahuli ka, wala kang plaka sa harap, wala kang plaka sa likod, isa lang ang andun ka sa stiff penalty na 50,000 to 100,000. Okay. So, depende yun sa magiging hatol sa'yo ng hukuman. Kung anong pinakamabigat na penalty na ibibigay sa'yo. Kasi dadaan na yan ngayon sa Court of Law na. In short, hindi siya napatigil yung doble plaka. Hindi mo talaga siya mapapatigil. Kaya natatawa nga ako sa mga hindot na to. Nag-propose na kung ano-ano, which is mali. Huwag tayong mag-spread ng misinformation. Dapat ang binibigay natin sa taong bayan para tumalino at dumunong, bigyan ng tamang impormasyon. Ngayon, ang ginagawa lang kasi ng opisina ni Senator JB is make an amendments. O kung pwedeng hilutin sa implementing rules and regulation o yung IRR na kung yan, doble plate, plaka, mapigilan na huwag na siyang plaka. Pero, yung essence nung doble plate, doble plaka, andun pa rin. Ang pinagkaiba lang is bumitaw na si Gordon na gawing pang sheet yung nasa harapan. Pumayag na siya na pwede raw decal, pwede raw vinyl, pwede raw sticker. So, dun lumambot. Kasi dun sa batas, kailangan plate, number plate. So, pagka sinabi mong number plate at ang LTO mismo ang bibigyan mo ng definition, plaka yan. Yes. Talagang aluminum sheet yan. Yun ang dyan, yun ang talagang impormasyon na yun. So, hindi natin mababago yung unang-unang batas na yun. Ano lang yan, parang hilot lang. O, making truce to the community. Pero, ang totoo, wala yan. It's still, house show kung tawagin. Kumbaga, walang patutunguhan. Tapos, siyempre, balikan lang natin ng konti yung
issue regarding kasi kaya bakit na-open yung doble plaka eh. Dahil dun sa batas na kung saan para mapigilan yung riding in tandem, yung mga barilan, sa mga ganyan-ganyan. Kasi for me lang, ang opinion ko lang, pang sariling tulad ko na gumagamit ng motorsiklo, if ever man na kunyari ako po yung hitman o gunman, sa tingin ko hindi ako gagamit ng matitrace po yung motorsiklo. Yung tipong magpapalit ako ng plaka, yung mga ganyan ba. For me lang, comment lang po mas maganda pa rin merong mga pulis sa kapaligiran time to time. Ayan. Sa issue na yan, lahat naman ng is police visibility. Yes, police visibility. Inaano natin, binibigay natin na option sa gobyerno. Pero kung hindi kaya, dahil nga siguro nagtaas na sila ng pasahod Hindi na kaya magpasahod ng bago pang pulis. Kaya anong nangyari, tayo na ang sasalo ng problema. Ngayon, ang community naman po ay laging handang tumulong. Ang community laging nandiyan, kaagapay ang gobyerno. Ang problema lang, kaya nagkakaroon tayo ng labanan kasi kami yung pinagbubuhat nung mabigat na penalty o yung dapat kriminal ang mag-suffer doon. Wala naman kasing kriminal na bibili siya ng motor niya pang gawa ng masama. In more instances. Kasi tama naman sila na meron din gumagawa ng gano'n na bibili ng motorsiklo niya tapos gagamitin niya sa pang-kriminal na gawain. Pero yun, madali yun huli. Madali ka ma-identify. Ano ba yung mga ina-identify natin ngayon ngayong panahon na to, yung riding in tandem na wala pa silang persecute na talagang riding in tandem. Wala pa silang nako-convict na riding in tandem. Halos lahat may video, may muka, meron ng plaka daanan, yung route na pinagdaanan, pero ang nangyayari, wala pa rin pong nahuhuli. Why? Because mahirap talagang matrace ang isang kriminal na talagang ang utak ay advance pa sa gobyerno. So, ganun yun. Ang sitwasyon natin ngayon is, kung kakalabanin nyo ang komunidad namin, lalo tayong walang makukuhang tulong mula sa amin. Yes. Lalo magiging secluded niya. Lagi tayong labanan niya. May police. Wala. Di namin kilala yun. Wala naman kayo. Ulihin niyo pa. Wala naman yung silbi. Diba? Anong nangyayari? Nagkakaroon tayo ng hidwaan na kung tutusin, pwede naman tong hindi umabot sa ganito. Kung nung una pa lang, nakinig na ang mga mambabatas natin sa riding community. Yun nga nakita ko, napansin ko yung riding community, napansin ko ang lakas ng power natin guys. Pag nagsama-sama. Take note guys kasi sa Pilipinas, almost 14 million ang gumagamit ng motorsiklo sa Pilipinas. Hindi pa rehistrado lahat yun. Hindi pa rehistrado yun guys. 10 million lang rehistrado. Yun. So mahirap ma-identify kung 'di ba 14 million. Grabe, ang dami, ang lawak talaga ng motorcycle community. Pero i-clear natin, baka makakasabihin, ngayon lang tayo nag-iingay. Mali po. Matagal na kaming nag-iingay. Kayo lang ang hindi sumasama sa amin. Kasi ang nangyayari is ang Pilipino talaga pagka lagi tayong retroactive o reaksyonaryo kung tawagin, kasi tsaka lang tayo kikilos pagka may namatay, pag may nabaril, pag may mga nasugatan, may mga naaksidente. Pero kami pa lang, nung umpisa pa lang, alam na namin may ganitong pangyayari. May ganitong mangyayari pagka itinuloy ito. Ngayon, ang gusto yata, gawin tayong ginipig ng mga mambabatas natin na eksperimento. Kasi bukod tangi, gagawa tayo ng history na tayo lang ang may malaking plaka sa harap. Labas pa tayo sa international standard. At hindi pa tayo sumunod sa Vienna Convention. So, yun ang pinaka-problema natin sa Get out of your mind! So, Che, okay. So, klaro na sige, sa akin yung mga sinabi mo. So, mabalik lang po tayo dun sa topic natin na sa doble plaka. Yun. So, iklaro lang po natin sa mga viewers natin na nanonood, ano ba talaga yung dapat gawin ng mga isang bilang nagmomotorsiklo regarding dun sa batas na napag-usapan kanina. Iklaro lang natin sa kanila. Wala tayong pwedeng gawin kundi sumunod. Kasi batas na yan So, meron pa bang doble plaka? Meron pa rin po. Kasi batas yun. Hindi natin matatanggal yun ng agad-agaran. Ang inaasahan lang natin is
masunod yung pagkambyo ni Dick Gordon na pwede na raw yung decals, pwede na yung vinyl, pwede na yung sticker. Which is wala sa batas. So medyo may may conflict doon. False promises. Hindi naman sa sinisiraan natin si Senator JB Ejercito. Totoo, saludo ako sa iyo, boss. Kasi umamin siya sa harapan ng mga rider at ng riding community na meron siyang pagkukulang o meron siyang pagkakasala dahil dun sa pagpirma niya. Kasi nga inamin niya na ang thinking niya is para talaga ma-curb yung criminality. Kumbaga napakabuti nga rin kasi ng intention eh. Kumbaga nung nilatag daw sa harapan niya, baka ito na yung sagot sa napakalalang krimen ng Pilipinas. Na ang dahilan ay motorsiklo o yung riding in tandem. Tuloy lang tayo sa ating pagmamatsyag at kung hindi nagkasundo sa napag-usapan, talagang aabot tayo sa legalidad. So, Chairman, meron kasing lumalabas sa social media na nakita ko, napansin ko yata, merong pagpupulong sa darating na Marso. I think, hindi ko alam totoo ba yun? Ayun, okay. So, sa mga panawagan natin sa riding community, whether you have an organization o wala kang sinasamahan, isa ka lang regular na nagmumotor, dapat makasama ka namin sa ating pangkalahatang pagkakatipon. It's a nationwide unity march o unity ride ng mga nagmumotorsiklo. May club, naka big bike, naka city drive na bike, o kahit na pang uri. Dapat nga kasama pa yung e-bike. Mga Gago! Hindi, yung e-bike wala pa eh. Yung Toda nga dapat kasama eh. Mga Toda, yes. Kasi yung Toda, meron din silang plaka eh. Yes, may plaka. Motorsiklo gamit, di ba? May Oo, plaka rin Toda. sila. So, saan nilalagay yung plaka nila eh? Wala namang motorsiklo rin yun. Yes. No, wala naman nakalagay doon na Single Motorcycle Prevention Act. Hindi naman eh. Ang maliwanag. So, mas maganda, invite na rin pala natin ayun, sila. Sa ganap na alas 6 ng umaga, sa panulukan po ng People Power Monument sa may White Plains po, White Plains, Quezon City. So, inaanyahan po namin kayo na dumalo at makilahok sa gaganaping unity ride ng buong motorsiklo against sa doble plaka bill o yung tinatawag na batas na ngayon na RA 11235. So, asahan namin kayo mga rider dyan. Whether may best kayo, may grupo kayo, o wala kayong grupo, itinatawag nilang solo rider. Itong pagkakataon na to, samahan niyo po kami. Nananawagan po kami sa inyo. Alas 6 ng umaga, Linggo, March 24, magkita-kita po tayo mga kasama. So guys, sana naging klaro sa inyo yung mensahe regarding sa double plate. Siyempre, Chairman, hindi ko pwedeng putulin to ng basta-basta. Okay? Ito yung inaabangan yata. Yes, ito yung inaabangan ng mga tao subscribers ngayon. mo at televiewers na Popper TV. So, ito na yung pagkakataon ko. Get out of your mind! So, kasi meron akong binili. Yun, promote ko na lang din kahit hindi naman ako binabayaran ng Lazada. So, in-order ko pa to sa Lazada dahil sa special guest natin. Which is nagpapasalamat tayo at binigyan niya tayo ng oras, guys. Para maging klaro sa inyo yung mensahe regarding sa doble plaka. So, guys. Yun, narinig niyo ba yan? May hiwaga to, guys. So, i-challenge lang natin. Kasi, etong challenge ko kasi, ang masaya dito, guys, pwede kang umiyak, pero pwede kang ngumiti. In short, pwede kang malasin, pwede kang swerte. So guys, nakikita nyo, ito na siya. Yung iba, alam ko, familiar sa inyo to. So, china-challenge ko po si Chairman Romeo Maglungsod sa Bean Boozled Challenge. Nakakatawa yung lasa. So, ngayon, meron siyang bukasan sa taas kung saan random yung makukuha mo. In short, pag inangat mo siya at binaba, may lalabas na candy. Kailangan kainin ni Chairman Romeo. Ilang candy ba yan? Pwede kainin? Isa lang po, isa lang. So, titignan natin yung swerte mo. Dito makikita kung talagang... Yes, kung talagang swerte. So, guys, open na natin siya. So, guys, i-shake na natin. Ito na. Ito na. So, dito na masira yung career ko. So, shake ko na para walang halong daya. Ikaw na bahala, umangat. At sa'yo na nakasalalay. Ito na. Ayan. Op, baba. Yun. May lumabas na po. Dalawa pa. So, dalawa to, guys.
So, dapat talaga si chairman lang eh. Since dalawa yung nakuha ko, mukhang kukuha na rin ako ng isa para sa inyo, guys. So, Che, magkakaalaman yan. Magkakaalaman ko sino yung kailangan babalasin. pagalingan ng pili ito. Makapapakita ng mukha to. Oh my God. Dito ako Che, ano sa'yo? Dito ako sa may kulay. Medyo kinakabahan ako sa puti. Okay, guys. So, Marami yung pakita hinahanap. natin, chairman, kung ano yung nakuha natin, ha? So, guys, ito na po, nakuha na namin. So, good luck sa amin kung ano may makukuha namin. So, malalaman natin, guys. So, try natin in 3, 2, 1. Go! Candy yung akin. Oh! Ano sa'yo, Che? Hindi ko maramdaman eh. Hindi mo maramdaman? Baka wala ka ng feelings, Che. So guys, sunyerto tayo dahil candy yung akin kay Chairman Romeo. Hindi natin alam kung ano napili niya. Anong lasa to? Anong lasa to? Gago! So guys, ayun, nagwagi ako. Medyo candy yung lasa ko. Hindi ko lang alam na Chairman Romeo. So guys, so guys, sana natuwa kayo sa mensahe namin. And baka Chairman Romeo may gusto kang pasalamatan at bago natin matulit. Tubig ba? Kailangan natin ng tubig. So, maraming salamat sa mga riding community na patuloy na sumusuporta sa ating mga ipinaglalaban. Kasi ang ating lang paniniwala, kung merong isang bagay tayo na dapat gawin, ayun yung mabuti. Ano ba yung mabuti? Ito yun, yung ipakita na ang ating komunidad ay nagsasama-sama sa isang layunin. Yes. Sa isang pagkakataon na to na talagang ipakita na meron tayong pagkakaisa at maipakita sa buong mundo na ang riding community sa Pilipinas ay nagkakaisa. So, maraming salamat at lagi kayo manood ng Popper TV. Yun guys, so maraming salamat din. Maraming salamat. Che, maraming salamat sa oras mo. So guys, sana malinaw sa inyo kung ano ba yung latest update sa Doble Plaka. So guys, abangan nyo sa susunod. Please subscribe to my channel, like and share. So kita-kits tayo sa next vlog ko. Alright? Bye!